Another pasyente mga boss mga bay. Ito, Kulin. Dinala lang dito. Ang issue nito mga boss mga bay is H5 daw. Yun yung sabi. So H5 nandito naman naka-indicate. Naka-indicate naman dito mga boss mga bay yung H5 natin na error. Ayan. IPM protection. So yun yung titingnan natin mga boss mga bay. So ayun mga boss mga bay, check natin to. Ayan, sobrang dumi. Parang matagal nang hindi nagamit. Tapos open natin yung ilaw. Ayan, naka-open na yung natanggal na yung silyo ng silyo ng board. So delikado rin yan mga boss mga bay. Tapos may isa pa tayo napansin dito, si Ratlux. Ayan, durog, tinamaan yung bubuit. Ayan yung i-check natin mga boss mga bay, pati wiring nito kasi yan yung mga problema dyan. Yan yung loob nya. So tingin ko dito mga boss mga bay, matagal na itong na-stock. Nainitan lang sila ngayon kaya pinapagawa. Ayan, ito yung tuyo yung unit. So subukan muna natin kung kaya natin ayusin. Pag hindi kaya mga boss mga bay, balik na natin to. Siyempre balik natin ang walang bayad. Subukan lang natin, troubleshoot lang natin kung kaya natin i-repair yung H5 na error. So ayun mga boss mga bay, ito nabuksan na natin yung board. So nabuksan na nga rin to dati kasi kulang na yung tornilyo. Tapos yun, makikita natin dito mga boss mga bay, gray yung compressor nya. So yung unit na to is Kulin yung unit, gray yung compressor. Tapos ito pa napansin natin mga boss mga bay, yan, check din natin to mamaya. Yan, daming langgam, inanuhan na ng langgam to. So yun lang, check muna natin mga boss mga bay. Yung mga boss mga bay, testing muna natin. Grabe yung dumi. Sakit sa mata yung alikabok. Yan, bumirit na yung compressor. Right, check natin yung amperahe. Ayan ang mga boss mga bay, ayan ang amperahe nya, 2.7 amperes. Tapos problema, wala. Susubukan natin to linisin mga boss mga bay. Takpan muna natin H5 error. So binutingting muna natin bago natin linisin para di sayang yung pagod natin. So hayaan muna natin siya umandar mga boss mga bay. Kung goods na ba yung pagbutingting natin dito. Yan, malamig naman na siya. Pero obserbahan natin mga mga boss mga bay, 7 minutes. Pag tuloy-tuloy yung andar niya, saka natin linisin. So goods na yung pagbutingting natin dito mga boss mga bay. Yan, 3.0. So obserbahan pa natin ang mga 7 minutes mga boss mga bay. Alright, abang-abang na lang kung goods ba yung pinagbubutingting natin. Mamaya na natin i-reveal kung anong ginawa natin mga boss mga bay. Alright. So ayun mga boss mga bay, namatay siya, no? Ayan, 0.5. Namatay siya ng 8 minutes mga boss mga bay. O yung blinking niya, continuous pa rin yung niya, yung fan. So obserbahan muna natin kung mag-error siya. Antayin lang natin lumabas yung error mga boss mga bay. Grabe yung inig ng compressor mga boss mga bay. Ayan, overheat yung compressor. Yung compressor yata may problema. Tapos yung dito mga boss mga bay, hindi nagmo-moist lahat. Ilang tubo lang yung nagmo-moist. Susubukan muna natin ito linisin. Tapos advice natin si customer dito mga boss mga bay na palitan natin yung preyon. Reprocess natin ito kasi R32 ito mga boss mga bay. Yan, R32. So parang hirap yung compressor. Siguro matagal talaga itong na-stock kasi tuyo na yung mga niya. Tuyo na yung unit. Problema pag di natin ito nagagawa mga boss mga bay, palitan natin yung preyon, cleaning.
wala, useless yung gawa natin. So automatic yun, wala silang babayaran dito mga boss mabay, kasi kasalanan natin to. Pero once na nagawa natin yung mga boss mabay, umubra yung cleaning natin, replace ng preyon, so doon sila magkakaroon ng bayad. So yun lang mga boss mabay, update ko kayo, gawin muna natin to. So ayun mga boss mabay, after 8 minutes siya umaandar kanina, namatay. Tapos ngayon tuloy-tuloy pa rin yung andar ng pan. Ngayon gagana naman siya, 3 minutes andar na naman siya ulit. So ayan, kanina umabot to ng 4.5 eh. So ito yung pakinggan nyo yung compressor mga boss mobile. Ayan. Ayan. Under na naman siya. So pag hindi nag-error ng H5 yan mga boss mobile, matik yan, re-reprocess natin yung unit. Habang inaantay pa natin yung reply ng customer, obserbahan muna natin to ng tuloy-tuloy yung under hanggang sa mag-error siya o hindi na. Kasi pag hindi na siya nag-error mga boss mobile, matik yan, reprocess natin to, cleaning. Yun, kayaan lang muna natin ng umandar. So mula nung sinaksak natin, naka 15 minutes na siyang umaandar, pero hindi pa naman siya nag-error. Namatay lang yung compressor. Iba yung tunog ng compressor mga boss mobile. So hirap talaga yung compressor. So pinaka possible na problema nito mga boss mga bay ngayon is preyon, kasi hindi talaga nagmo-moist to dito. Ayan. Ito nagmo-moist naman to, kaya nagtutuloy-tuloy yung andar, pero dito hindi. Alright, so ayan na naman siya, mamatay na naman mga boss mobile. Tuloy-tuloy pa rin andar niya. Ewan ko, mamaya-maya mamatay yan. Obserbahan pa rin natin. Hanggat di siya nag-error mga boss mga bay, hindi natin papatayin yung unit. Hayaan lang natin siya umaandar. Nginig talaga yung compressor mga boss mga bay. Ito kasi problema natin dito mga boss mga bay, hindi nagmo-moist yung mga tubo. Yun, namatay na siya mga boss mga bay. Pero hanggat dito nag-i-error, hindi na natin papatayin. Tuloy-tuloy lang andar na ito. So ayun mga boss mga bay, umandar na naman siya ulit, pero hindi siya nag-error. Check natin ang pirahe, 1.5, kakandar lang. Yun. Ayun, grabe yung inig mga boss mga bay. Aray ko. So lagpas na siya ng 20 minutes mga boss mga bay na umaandar na hindi siya nag-error. Problema, papatay-patay lang yung unit. So ibig sabihin nito mga boss mga bay, goods yung mga sensor nito, nag-automatic lang kaya namamatay. Dahil yun nga, pinaka problema niya dito mga boss mga bay, sa tingin ko is preyon talaga. So yun lang, gawin ko na to. Alright, so ayun mga boss mga bay, binaklas na natin. Kapal dumi nito, linisin muna natin. Yan. So linisin muna natin mga boss mga bay. Yan, binungkag na natin. Binungkag, ano to, ito yung cleaning na binuka ha, hindi binubo ka. Binuka, hindi binubo ka. Alright, pulok na yung tornilyo mga boss mga bay. Yan, kaya rin natin kayang baklasin to. Ganyan na lang. So cleaning muna natin ito mga boss mga bay. Alright mga boss mga bay, natapos na natin linisan. Pasingawan na rin natin dito sa may sa may discharge. So ito na yung access valve natin. Yan, maiksi. Dito natin ikakabit.
Yan, ganyan tayo maglagay ng access valve. Mas maganda pag maiksi lang kasi para di mayupi yung ano. Pag pipilipit yan pag mahaba eh. Yan. So hinangin na natin to, reprocess natin to mga boss mga bay. So goods na yan. Kakargahan na natin to ng preyon para mapaandar na natin. Alright mga bay, nakabit na natin yung sa may board. Problema dito mga boss mga bay, ito hindi ito yung original na ano nya, hindi ito yung original na overload protection niya mga boss mga bay. Ano, parang ginawa lang to ng paraan. Baka yung dating gumawang nagano nito kasi sabi na repair na daw, tapos yun lang, hindi na binalikan. So ayun, pinutol nila dito, tapos ito ang pinalit, hindi ito yung original. Kasi ang original nito mga boss mga bay, pag nilagay mo yan dyan, 0-0 yun dyan eh, hindi yun lumalagpas. Ano yun, pit na pit yun dyan. So yun lang, kabit muna natin yung ibang wiring para matesting na natin. Mga bay, tapos na yung ano, yung ginawa nating H5 na error na cooling inverter H5 error. So ito, pinandar natin siya ng 414, tapos umandar yung compressor niya ng 416. Tapos yung oras natin ngayon is yan 4:37. So lagpas na siya ng 15 minutes, ilang minutes na. So goods na yun mga boss mga bay. Tuloy-tuloy na yung andar niya. Ito na rin yung tunog ng compressor niya. Hindi na siya katulad kanina na nanginginig. Siguro mga boss mga bay, matagal talaga itong na-stock, kaya ganon yung nangyari. Kasi pag R32 kasi mga boss mga bay, tapos na-stock, hirap talaga yung compressor niyan. Kasi kabag na yan pag ganun. So yun lang mga boss mga bay, balik na natin ito sa mayari. Goods na yung under natin. So yan, 3.1 amperes. Ayan, nagluloko yung gauge natin, nasa 190 na. So goods pa rin yan. At least tuloy-tuloy na yung under. Alright, thank you for watching. Sana nakatulong. Bye bye.